Mga kabida, isa kong magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po, at reaksyonan po, mga kabida. Naglabas po ng legal opinion po, ang isang abogado na kilalang kilala po, na kalyado po ni Vice President Sara Duterte, Patungkol pa rin ito sa ongoing na impeachment trial po, ng Vice Presidente, mga kabida, dyan po sa Senate Impeachment Court, Sinagot kasi niya yung mga tanong, like for example, kung may posibilidad ba na makukonvict si Sara Duterte o maa-acquit, mga kabida, po. Sa puntong makukonvict, ang sabi po niya, mga kabida, may posibilidad, na makonvict si VP Sara sa kanyang kinakaharap na impeachment trial po, mga kabida. Subalit, sa kasalukuyan ay hindi pa raw dumating dun ho sa puntong may tuturing na yun na po yung magiging resulta po, mga kabida, po. Okay, ito. Babasahin ko muna yung kanyang post po sa kanyang Facebook page po, Ito po ang opinion po, mga kabida, ni Attorney Mark Tolentino, Alright? Legal opinion. Iba ang pagiging posible sa pagiging tiyak. Ayan. Yan yung malinaw po, sa kanyang titulo. Alright? Sa kasalukuyan, may legal na posibilidad na makonvict si Vice President Sara Duterte, ngunit hindi pa ito may tuturing na pinakamalamang na resulta. Sa ilalim ng konstitusyon, 16 na boto ng senator judges ang kailangan para makonvict o sa conviction. Kaya bawat boto ay magiging mahalaga. Ngunit sa kasalukuyan, wala pang sinuman ang maaaring magsabing tiyak na mangyayari ito, mga kabida, kasi nasa, I think, pangatlong araw pa po, mga kabida. Papasok po tayo, sa pang-apat na araw. Napakalayo pa kung sasabihin po natin kung makukonvict ba o ma-acquit si Vice President Sara Duterte dahil katiting pa lang po, okay? Isang witness pa lang po ang isinalang, okay, mga kabida, at hindi po ito basihan, kung makukonvict ba o ma-acquit, ang Vice Presidente, po. Okay, kasi kung titingnan mo yung first witness, okay, ang sabi po ng ilan, lamang daw ang prosecution doon, Hindi ho na tibag yung credibility po ng witness. Okay, may nagsasabi din na kuhang-kuha po, okay, sa radar po ng defense, mga kabida, yung kanilang goal, alright, na patunayan po na ang video na inilabas, mga kabida, ay hindi ho nagsasabi na talagang meron pong grave threat na binitawan po itong si Vice President Sara Duterte, Okay, tuloy po tayo. Sa ilalim ng konstitusyon, 16 na boto ng senator judges ang kailangan upang magkaroon ng conviction. Ang tunay na labanan ay hindi sa social media, hindi sa survey, at hindi sa politika, kundi sa lakas ng ebidensya at sa kakayahan ng prosecution na makakuha ng 16 na boto, mga kabida. Dito pa lang sa 16 votes, mahihirapan po, mga kabida. Kahit po sabihin natin, mga kabida, na overwhelming po ang evidence, okay, laban ho sa Vice Presidente, pero problema po, paano sila makaabot po ng 16? Kasi kung tutuusin po, 13 lang po yung mga senador kasi kung tutuusin po, 13 lang po yung mga senador po, mga kabida, na sinasabi ho nilang gusto hong i-convict si Vice President Sara Duterte, Okay? So, doon po yung problema, mga kabida, sa papaano ho makuha itong threshold na 16 na naaayon ho sa ating saligang batas, mga kabida, po. Marami sa mga senador ay hindi pa naglalabas ng pinal na posisyon. Bilang mga senador judges, may tungkulin silang timbangin ang ebidensya at igalang ang due process. Actually, dito ho sa 13, okay, naniniwala ho ako, mga kabida, na hindi ho lahat dyan ikukonvict nila si Sara Duterte, Hindi po lahat dyan, mga kabida, na makikitid ang utak at sarado po yung utak, mga kabida, po. Okay, may
mga senador dyan, mga kabida, hanggang ngayon, tinitimbang o titimbangin po nila yung ebidensya, hindi lang po kung ano po yung utos, okay, sa kanila, mga kabida, para i-convict ang Vice Presidente, po. Okay? Yun kasi yung impression Kaya nga, nangyari yung June 3 na takeover, o Senate takeover, dahil ang handaan po daw, makabida yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kailangan po na makuha po nila yung leadership, at majority, makabida, para may sakatuparan daw yung sinasabi ho nilang i-convict si Sara Duterte, sa impeachment trial, mga kabida. Hindi pa ako naniniwala doon ho sa teorya na yon, mga kabida. Alam ko po na may mga senador dyan po sa majority block na hindi ho magpapadala kahit sa anong uring pressure, okay? Mula kanino man, mga kabida. Mananatili pa rin silang independent pagdating ho sa kanilang judgment sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay? Eto, tuloy po tayo. Sa huli, ang magiging pasya ay hindi dapat ibatay sa politika o personalidad, kundi sa konstitusyon, sa ebidensya at sa batas. Sa isang impeachment trial, ang pinakamahalagang hukom ay hindi ang opinyon ng publiko, kundi ang konstitusyon mismo. Totoo po yun, mga kabida. Hindi ho dapat ibabatay po natin sa politika, mga kabida. Hindi ho dapat ibabatay natin sa opinyon ng publiko, kundi ibabatay po natin sa ebidensya at kung ano po ang nakasaad po sa ating saligang batas, mga kabida, po. Okay? Yun yung dapat po gawin ng mga senator judges, mga kabida. Kung ano man po yung political affiliations po nila, okay, bago po nangyari itong impeachment trial, dapat hindi po nila dalhin ito sa impeachment trial. Kasi kahit papaano, mga kabida, ang impeachment po ni Vice President Sara Duterte ay napakahalaga po ito. Hindi po dahil desisyonan po yung maging kapalaran po ng Vice Presidente, mga kabida, kundi mahalagang pagkakataon po ito para suriin po, mga kabida, kung talaga bang nagkasala po ang Vice Presidente, mga kabida, unang-una sa saligang batas at sa taong bayan, Okay? Yun yung pinakamahalaga po doon. Susuriin dapat yung mga ebidensya po. Okay? Kung nakikita ko ng mga senador na meron pong sapat na batayan, para i-convict ang Vice Presidente, well, wala ko tayong magawa doon, mga kabida. Pero kung makikita ko ng mga senador na walang sapat na basihan para po i-convict at kailangan nung i-acquit ang Vice Presidente, dapat yun yung mangyayari po, mga kabida. Okay, ganun lang po yun Dalawa lang kasi yung resulta po sa impeachment trial, either ma-convict or ma-acquit, ang isang impeachable official, katulad po ni Sara Duterte, po, mga kabida. Pero sa ngayon, sabi po ni Attorney Mark Tolentino, wala pa po sa yugto, mga kabida, na masasabi ho natin na makukonvict si Vice President Sara Duterte, Gaya na sinabi ko po kanina, isang witness pa lamang ang isinalang po, mula nag-umpisa ito kung impeachment trial po ng Vice Presidente. Okay? At wala pa po sa kalingkingan po, sa dami po ng witnesses po, mga kabida, na isasalang po dyan po sa impeachment court, Kasi kung tutusin po, ang prosecution alone, nasa 57 witnesses po ang kanilang isasalang. Okay? The whole course ng impeachment trial, mga kabida, samantala ang defense, nasa 45 witnesses po, mga kabida. Kaya nga, binigyan po ng 92 days ng impeachment court, both camps, defense at saka prosecution, natapusin po yung trial, mga kabida. Alright? So, malayo pa po. Kasi 3 araw pa po yung impeachment trial po natin, Papasok po tayo sa pang-4 na araw today. Malalaman siguro natin, magkakaroon po tayo ng clue, pagdating po siguro sa halfway, ng impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, baka makabuo po tayo ng conclusion at saka agam-agam po, mga kabida. Kung talagang
may basihan ba yung conviction o yung acquittal, ano, ni Vice President Sara Duterte. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Sa paniniwala ho ninyo, mga kabida, makukonvict kaya si VP Sara, ano? Kung pagbabasihan po natin yung ebidensya, ano, mga kabida, o yung numero po ng mga senator judges, ano? Para makonvict ang Vice Presidente, ano po? O sa palagay po ninyo, ma-acquit po siya, mga kabida. Alright? For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.